ay hayaan niyo akong basahin ang nasa aklat tayo ng mga awit, no? At dito sa pinaka longest chapter ng Bible, ang Psalms 119, nasa verses 33 na po tayo hanggang 40 ang ating babasahin, ano? At kung nariyan po ang inyong mga Bibles, ay sundan niyo po ang aking pagbasa. But before that, let's have a opening prayer. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, for this good weather, for the new, fresh morning that you have given upon us, that you have dawned upon us, Lord, sa aming pagharap sa araw na to, pinagpala niyo po kami ng lakas. And here we are. You preserve us for the last 6 days of our lives. And it's just proper na ikaw ang aming sambahin, Panginoon. Ibalik ang papuri sa iyo sa um, maghapon na ito na kami pinagpala po ninyo. And bless us with your word na aming pagbabasahin. Guide us, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita at kayo maging sentro ng aming atensyon for the whole day, Lord. Ay ibigay namin ito sa iyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo ang mga distractions sa aming isip, kaguluhan na aming nadaanan sa for the past days ay mawala po ito, Panginoon. At kayo lamang ang aming maitaas, mapuri at maging sentro ng aming atensyon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. At nariyan po ang verses 33, no? Hanggang 40. Ganito po ang sinasabi, basahin ko sa Tagalog, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa na at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kong kinaaliwan. Ikiling mo sa aking puso, sa iyong mga patotoo, at huwag kang kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Huling talata, narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katwiran. Ito ay mga nauugma sa ating pinag-aralan kanina na sa pagsunod, no? At dito ay nakita natin na ano ba yung susundin natin sa Panginoon, kundi ang kanyang palatuntunan, ang kanyang batas, ang kanyang mga salita. At ito ang ating maging kagalakan. At ito ang ating maging buhay. No? Tataka kayo, bakit ba kailangan ng mga batas? No? Bakit kailangan ng alatuntunin? Bakit kailangan ng mga patakaran? So, itong mga salitang ito, itong mga utos ng Diyos na to, ito ang gagabay sa atin. Ito ang ating magiging buhay. Kaya tayo ay mga servants that we ought to obey God. And what are those things that we need to obey? Ito po yun, yung mga salita ng Panginoon. Ito yung mga batas niya. And the entire scriptures are we call the preceptive will of God. No, so that we could obey, we could follow what are His will. Ito yun. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya, we have to appreciate kung bakit may salita ng Diyos. Binigay ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Binigay ng Diyos kung ano yung gusto niya. What we need to know, to do, is to follow. Kaya nga punta natin ngayon to obey.
trust and obey. So, malinaw po ang salita ng Diyos. Kasi marami sa atin, what are the will of God? What is the will? What are the wills of God? What is the will of God? Eh, ito po yung scripture eh. No? Kaya, ang ating gagawin ay alamin ito para alam din natin kung ano yung dapat nating sundin. So, napakasimple ng buhay. But we are very much stubborn. We are hard-headed. No? Na parang palagi tayong confused. We don't know what to do. Napakasimple lang po ng ating buhay sa araw-araw. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kanyang utos. At yan nga, di ba, the whole duty of man sa Ecclesiastes ay yung to obey His commandments. No? Eh, diyan natin i-value yan. At kaya, yan ang mag-aalis. Alisin mo ang aking kadustaan, ang aking kinatatakutan, sapagkat ang kahatulan mo'y mabuti. Narito, ako'y nananabik sa iyong tuntunin. Buhayin mo ko sa iyong katwiran. May pananabik ba tayo sa salita ng Diyos? May pananabik ba tayo sa kanyang mga utos? Dapat makita sa atin yon. Kaya nga yung utos, yung pag-aaral natin kanina, ay ano ba yung sino ba yung mananampalataya ng Diyos? Ay yung mga nananabik sa kanyang utos. Yung sumusunod sa kanyang mga utos. Yung susunod talaga. Ayan ang sinabi sa Exodus 24 na binasa natin kanina. We are here to follow the Word of God. The precepts of God. The commandments of God. And for sure, yung mga tao ng Diyos, makakasunod sila. Pero yung mga hindi tao at walang paniniwala sa Diyos, walang pananampalataya, ay hindi sila makakasunod. Tayo ay may kumpiyansa na sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na sumunod sa batas, nasunod niya na lahat ng batas, na-comply niya lahat, and here we are, mananampalataya tayo sa Kanya. So that yung Kanyang katwiran ay maging katwiran natin. So yun po, yun ang ating magandang pagbulay-bulayan sa pagharap natin sa Panginoon. At isa sa mga utos niya ay sambahin siya sa araw na tinalaga na nasambahin siya. At yun ang Lord's Day. At ito po yung araw na yun. So here we are, manifestasyon ng pagsunod bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kaya tayo sasamba sa Kanya. We will enter His gates with thanksgiving in our hearts. Diba yung sabi ng awit. Tayo tumayo po. At awitin natin ang wonderful words of life. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teaching faith and duty, beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, wisdom of loving God, wonderful words of life. Also freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words.
words of life. Oh, for pardon and peace to all. Wonderful words of life. Jesus, Lord, me Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Amen. Tayo po ay makakaupo na at tumako po tayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nasa aklat ng mga gawa at nasa pangkat-5 na po tayo. No? At babasahin natin ang verses 1 to 16. No, ito ay isang istorya na napaka-popular na nating madalas naririnig. No? At tandaan natin, yung church life ay sa ating mga binasa before ay sinisimulan lang ma-experience ng mga tao ng Diyos. No? Yung araw ng Pentecostes at yung kanilang zealousness to share the gospel. And nagsimula na yung kanilang pamumuhay bilang isang iglesia. At dito, ang pagsasama-sama nila ay yung mga, one of which ay yung mga ari-arian nila, pinagsama-sama nila, parang sort of communism principle na lahat pantay-pantay. Kanila pangailangan ay ah, parang pinag-isa sa isang sistema na ari-arian nila binebenta. At dito na ating narinig, no, yung kwento ni Ananias at ni Sapphira, yung mag-asawa na they are they ought to sell their properties and put them in a community of believers as church. But the problem is, meron silang ginawa na hindi maganda. No? So, yun ay ating, we'll read first yung istorya na yon, and we get a sort of exhortation out of that. No? So, basahin po na natin muna. Ito ano ba yung ginawa nila Sapphira at ni Ananias. Wow. Verses 1 to 16, ganito po ang sinasabi. Kung meron kayong mga Bibles, ay sundan niyo po ako. Verses 1 to 16. Datapwat isang lalaking tinawag na Ananias na kasama ang kanyang asawa si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari o nagbenta siya ng pag-aari niya. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kaniyang asawa. At dinalan ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Na yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa inyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, ang sabi, kung hindi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at nilibing. At may 3 oras na nakaraan, yung 3 hours gap after that, nang ang kanyang asawa ay di nalalaman ang nangyari, ay pumasok si Sapphira at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung pinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo nga, gayon.
Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsisilbi sa inyo asawa at sa kanya dadalhin ka sa labas. Pagkadakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungang siya'y patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ng maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao at nagkaroon sila lahat ng pagkakaisa sa portiko ni Salomon. Tatapat sino man sa mga iba ay hindi na nga nahas na makisama sa kanila, bagamat sila'y pinapurihan ng bayan. At ang mga nagsisampalataya ay lalo pang napadaragdag sa Panginoon, ang mga karamihan at lalaki, na anupat dinalan nila ang mga sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan ang mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino nila ang sino man sa kanila. Ang last verse. At nagkatipon din naman ang karamihan sa buong bayan na nangasang palibot-libot ng Jerusalem na nagdadala ng may sakit at mga pinaghirapan ng mga karumal-dumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. So, what can we get from this story? Alam po ninyo, kung ano yung situation dito ay napaka-silos na ng mga mananampalataya. At ito yung pinaka parang yung silos na sila at the height, no, of yung kanilang pagkilala sa gospel. At kaya nga nagsilisan, nagsama-sama. But the problem is, despite that silosness, despite the knowing the truth, despite being followers and believers of Christ, nagawa ni Ananias at Sapphira yung kasalanan na to sa Espiritu Santo, sa Diyos. Yung kanilang pagiging dishonest. Yung pagiging, of course, nagkaroon sila ng nagbigay ng importance sa material na bagay at hindi nila binigay yung dapat nila ibigay doon sa iglesia. At yun ang problem natin. What's the problem with that? Ay para nagsinungaling sila sa harapan ng mga kapatiran. They appeared to be honest. Yung hypocrisy nila, that they love God, they love the church, pero hindi iyon nakita sa kanilang buhay. May ganyan po sa atin, marahil, nangyayari yan sa ating sitwasyon na hindi tayo tapat sa kalooban ng atin sa harapan ng Diyos. At ang katotohanan ay meron tayong tinatago na kasalanan, no? Hindi natin yun kino-confess. Kundi pa, malakas ang discernment. Nagkamali sila because yung gift ni Peter during that time ay napakalakas. No? Nakita ni Peter yung kanilang dishonesty. At doon tsaka lang nag-confess. That's the problem is sa atin situation. Kailangan pa na ikaw ay talagang mahuli pa sa iyong pagkakamali, no? Bago ka mag-confess. And that is dishonesty. That is this hypocrisy dito sa kalipunan ng mga mananampalataya. And anong ginawa ng Diyos? Ay namatay po sa kahihiyan. Kung ating iisipin, it's not just in a snap of a finger kung ba't namatay si Ananias at si Sapphira. Yan po ay sa kahihiyan din nila. Nung nabulgar yung kanilang kasalanan, hindi na sila makaharap sa Diyos. And perhaps medically, mahina ang kanilang puso, no? Meron silang sakit sa katawan, ay yun ang ginamit ng Diyos. Scientifically, para sila mamatay. Inatake sa puso si Ananias at si Sapphira. Namatay sila. So we don't want to happen
that in our lives, no? Na kailangan pampaluin tayo ng Diyos, na ang Diyos pa mag-discover at dumaan ka sa proseso na ganitong kahihiyan at kumbaga scandal, no? Na ang ating kasalanan ay mabunyag sa ganitong kaparaanan. And then after, nalinis yung church. Nalinis yung church. And after that, nagtuloy-tuloy ang gospel at maraming pinagaling ang sina Pedro, lalong nagpatibay ang iglesia. So, sa providence na nangyari dito. Just a contemplation that when we are sinning, we should confess that to the Lord. No? At time will come. Wala pong kasalanan na hindi nabubunyag. No? Huwag na natin hayaan na sa ganitong kaparaanan pa ay mabunyag ang ating mga tinatagong kasalanan. And we don't live in hypocrisy. So, maging tapat tayo sa Panginoon as brethren, no, sa ating iglesia ay maging matuwid tayo hindi lamang sa harapan ng Diyos, kundi hindi lamang sa harapan ng tao, kundi lalo sa lahat sa harapan ng Diyos. This is what we get from this story. So tayo po ay tumayo again and we sing, we have not known thee as we ought. Dapat tumayo. Give us life and truth to see, and make us wise in knowing thee. We have not feared thee as we are, nor by thee thine awful light, nor burden and worn and taught, remembering that lost us. Lord, give us faith to know thee and run the grace of holy fear. We are not lovers, yes, we are, nor care that we are loved by thee. Thy mercies we have boldly sought, and feebly long thy grace to see. Lord, give a pure and loving heart to feel and know the love thy word. We have not served thee as we ought, none as the duties left undone. The work beneath the firm or wrought, the battles lost or scarcely won. Forgive us ill and give the mind for thee to toil, for thee to fight. We shall we know thee as we are, and fear and love and serve aright. But shall we out of trial brought, be perfect in the land of blood. Oh, may we day by day
Let us pray, Lord, truly indeed, you would prepare us day by day, every day, Lord. Inahanda niyo kami sa pagharap sa iyo, Panginoon. And here we are, aharap kami sa iyo muli sa araw na to, Panginoon. Kami ay hihingi palagi ng iyong habag at ng awa. Katagpuin niyo po kami, Panginoon, sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming karumihan. Kaawaan niyo po kami. Katagpuin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan, palakasin ng iyong mga salita. At kami aasa muli sa araw na to, Panginoon, mula sa mga salitang aming mapapakinggan, mula sa iyong mga ngaral. Magbibigay sa amin to ng kalakasan. Magpapalago to sa aming pananampalataya. Magsisilbi itong aming sandata sa pakikiharap sa mundo na ito na napakaraming tukso, napakaraming problema, Panginoon. Sa politika, sa peace and order, sa criminality, sa corruption, Panginoon. Ang aming gobyerno na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng worries. Dalangin namin na sa kabila ng mga kaguluhan na ito, Panginoon, ay nariyan ang iyong providence, ang iyong pag-iingat sa amin na kami mapalampas po ninyo sa ganitong sitwasyon. Kami ay biniyayaan nyo ng lakas, ang aming pangailangan, patuloy nyo pinagkakaloob. Sapat-sapatan, Panginoon, hindi kayo nagkukulang sa amin. Minsan sumusobra pa. Kaya sapat, tama lamang. Ikaw ay aming purihin. Ikaw ay aming sambahin sa maghapon na to. At ikaw maging sentro ng aming isip. Hindi kami manakawan, hindi kami mahatak ng mga disturbances tulad ng mga cellphones o mga worries na aming iniisip habang nakikinig kami sa iyo, Panginoon, ay mawala ito sa maghapon na to, Panginoon. At tama lang ang sanctity, ang aming honor, ang respect sa iyo ay aming maipagkaloob sa araw na to, Panginoon. Muli, aawit kami, maging papuri ang aming mga titik na aming aawitin ay silbing pagsamba ito sa iyo, Panginoon. Gamitin ninyo ang inyong mga ngaral, maging daluyan ng iyong pagpapala. Pag-isahin nyo kami ng mga kapatid namin sa Morong, sa SGR, sa SGC. Doon sa langit at dito sa lupa, ay kayo ang aming masamba, Panginoon. Ito po aming nalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen, amen. Sige. At bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, ay tayo po'y umawit. Awitin natin, I need thee every hour. Okay? I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need every hour. Stay thou nearby. Temptations must their part when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I
Savior, I come to thee. I needy every heart, most holy one. Oh, make me thine indeed, a blessed son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. At sa mga sandali ito, tawagin po natin, no? At I think ilang ano rin natin siya na miss, no? Si Brother Jairel para sa pangangaral sa tayo. Papadalas na yata yung alay sa akin dito na mangaral sa inyo. Ah, sa sa pagpapasimula po natin, hindi natin may kakaila na sa panahon natin ngayon ay magulo ang ating politika. Iba't iba ang kinikilingan ng ating mga kababayan. Hindi po ako nananawagan na ito yung introduction ko lamang po. Iba't iba yung kinikilingan ng ating mga kababayan. Ang iba ay kung saan yung majority, nakararami. Ang iba naman dun sa katotohanan. Ang iba ay come what may na lang. Sa pagsunod sa kung ano ang nararapat at ano ang dapat umiiral ay ito yung dapat na sundin o dapat ay nakikita sa ating lipunan tulad ng ating Sunday School kanina. Yung pagsunod ay inaasahan talaga sa tunay na mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi ito isang optional lamang. Hindi ito isang option na dapat mong piliin kung susunod ka ba o hindi. Yung araw-araw o linggo-linggo na ipinapaabot sa inyo sa pangangaral, kundi ikaw talaga ay inaasahang tumugon at magpailalim sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang ating tatalakayin sa umagang ito. Samahan niyo po ang buksan ang salita ng Panginoon na makikita natin sa Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Sa Lucas chapter 9 verses 57 to 62, alam ko na i-Bible study ko na yan dito pero gusto kong himayin o magdig tayo ng ano talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon dito sa ating tatalakayin. Ako po ay magbabasa, samahan niyo na lamang po ako ng inyong mga mata. Habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad, subalit ang anak ng tao ay wala man ng paghiligan man lamang ng kanyang ulo." Sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama." Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang sino mang humahawak ng araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Tayo po muna yung manalangin. Dakila namin Diyos, aming Panginoon na nasa langit.
Tunay, Panginoon, na mahiwaga ang inyong mga salita at sa aming maliit na kaisipan na hindi nito kayang unawain kung hindi kami sasamahan ng banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, mangusap nawa ang inyong salita sa amin sa araw na ito at talagang itanim ito sa amin ng banal na Espiritu sa aming puso. Nawa, O Diyos, gawin yung matabang lupa ang aming puso na mahasikan ng inyong salita. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa sandaling ito, sa tayong pangalan ng inyong anak na si Yesu Cristo, itong aming panalangin. Amen. Sa tagpong ito ay nasa pangangaral ang ating Panginoong Kristo at maraming ministeryo ang ginawa ng Panginoon. Maraming mga tao ang naniwala at sumunod sa Kanya sa tagpong ito. Makikita natin rito ang Kanyang pangangaral ay inihalin tulad niya sa mga hasik dahil sa panahon nila ay yung culture nila doon ay pagtatanim, root crops ang pangunahing panghanap buhay nila rito. At dito nga sa pangangaral ng ating Panginoon ay inihalin tulad niya sa mga hasik at yung mga binhing nalaglag sa iba't ibang lupa. Ito ay tumutukoy sa mga taong tumanggap ng salita ng Panginoon at kung paano ito namunga sa kanilang buhay, sa kanilang puso. At sa bahaging ito, sa chapter na ating tinatalakay, ay ibinigay niya ang requirements ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Di ba? Pagka mayroon tayong job, job order, ay qualified ka doon sa requirement na hinihingi. At dito, ipinakita ng Panginoon yung requirements ng pagsunod sa Kanya. Makikita natin sa unang pagbabanggit niya dito ay doon sa Luke chapter 9 verses 23 to 24, sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ang nagnanais sumunod sa akin ay tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Mababasa natin na mula sa chapter na ito ay asa transition na ng kanyang pagsasakatuparan sa pinakalayunin ng kanyang pagparito. Kung papansinin natin sa verse 51, nang malapit na ang araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. So nasa tagpo na ito ng pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem. Ito ay una niya nang binanggit. Itong salitang ito, yung pagpapaliwanag ni Lucas, binanggit niya na ito sa verse 22. Sinabi dito sa ating binasa kanina na sinasabi ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga punong pari, mga iskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muling buhayin. At mababasa natin ulit sa verse 31 na nung sa Transfiguration, nung kausap niya si Elias at si Moses. At sa verse 51 na ito ay nasa bahagi na nga ng transition ng pagsasakatuparan ng ating Panginoon sa pinakalayunin ng kung bakit siya naparito. Makikita natin na ito'y tinutok niya na ang kanyang sarili sa Jerusalem at sa pagpapatuloy nila dito ay makikita natin ang mga taong nagnanais sumunod sa Panginoong Kristo. Marahil nga ang mga taong ito ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ngunit nang kanilang makita ang kinakailangan para sa tunay na pagsunod, ay mababasa natin na sa iba't ibang kadahilanan ay napigilan at tuluyang hindi nakasunod sa Panginoong Jesus. Ito ang aking maikling mensahe na makikita natin sa bahaging ito. Ang tunay na pagsunod sa Panginoong Jesus ay may tamang pagpaprioridad para sa Kanya. Marahil may iba't ibang larangan tayo sa pangmundong bagay. Maaaring dito ay kilala tayo sa larangan ng academic, sa work, sa kaibigan, o kapamilya. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi maaaring tumimbang ng higit sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Ang mga taong ito ay nakarinig ng salita ng Diyos at dumating sa kanilang pagpapayag na sila'y susunod sa Panginoon.
Tatlong bagay ang maaari nating makita sa mensaheng ito na maaaring sa iba't ibang kadahilanan ay mapigilan tayo sa tunay na pagsunod sa Panginoong Kristo. Una, ang may paglimot. Pangalawa, may pagpigil. Pangatlo, may pagtutuon. Pansinin natin yung unang punto dito na may paglimot. Pansinin natin yung bahaging sinabi dito na habang naglalakad sila sa daan, may nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. Nagsabi na siya'y susunod sa Panginoon. Ngunit nakita natin na sa unang verses ng chapter na ito ay sinasabi ng ating Panginoon yung requirements, yung ating binasa na sa Luke chapter 9 verse 23. Ang nagnanais na sumunod sa Panginoon ay limutin niya ang nauukol sa kanyang sarili. Marahil ang mga taong ito ay naka-witness ng mga mahimalang ministeryo ng ating Panginoon. Nagpagaling, marahil itong taong din ito ay napakain dun sa 5,000. Ngunit sa taong ito na nagsabing siya ay susunod sa Panginoon, nang banggitin ng Panginoon ang mga bagay na maaari niyang kalalagyan sa pagsunod sa Panginoong Kristo, ay wala na tayong mababasa tungkol sa Kanya. Kung siya ba ay nagpatuloy sa paglakad na kasama ng Panginoong Isus, mapapansin natin na nang banggitin ng Panginoon ang sinasabi na ang asong gubat ay ay may mga lungga at ang mga ibon sa impapawid ay may pugad, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Makikita natin na wala tayong nabasa ng sumunod na nangyari. Siya'y, ang makikita nating paghahalin tulad nito ay yung rich young ruler. Nang sinabi ni Jesus, ipagbili ang kanyang kayamanan at sumunod sa Panginoon. Siya'y nalungkot at hindi tuluyang nakasunod sa Panginoon. Di ba? Sinabi niya, ano pang dapat kong gawin? Sinabi niya, mahalin mo ang iyong, at broadly saying pa niya na nasunod ko na ang lahat ng iyan. Isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mahihirap at ikaw ay sumunod sa akin. Ngunit ang naging tugon dito, anong nangyari? Doon sa young ruler na yon, sa rich young ruler na yon, ay hindi nakasunod sa Panginoon. Nalungkot siya at hindi tuluyang nakasunod sa Panginoon. Ngunit sa bahaging iyon ng Lucas chapter 18 verse 28 ay may tugon din si Pedro. Kung inyong babasahin sa Luke chapter 18 verse 28, sinabi ni Pedro, tingnan mo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo. So, ang requirement ng pagsunod sa Panginoon, ang pinupunto ko lamang po dito, ang pagsunod sa Panginoon ay may lubusang pagtitiwala sa pagsusustento ng Diyos sa pangmundong alalahanin. Hindi ba ito rin ang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa Sermon on the Mount? Nang sabihin niya na pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos at ang lahat ng bagay ay dadagdag na lamang sa inyo. Ang pinakakailangan natin ay pagharian tayo ng Panginoon. Sundin ang kanyang sinasabi. Itong malinaw na sinasabi ng Panginoon sa mga taong ito. Nagnanais silang sumunod sa Panginoon, ngunit sa iba't ibang kadahilanan, hindi nila malimutan ang mga pangmundong alalahanin. Napipigilan sa pangmundong alalahanin na paano ang bagay na ito, sino magsusustento ng bagay na ito. Kaya't ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay may lubusang pagtitiwala sa pagsusustento ng Diyos sa pangmundong alalahanin. Ikalawang tao na makikita natin dito, may pagpili. Dito sa verse 60 to 61, makikita natin na ang Panginoon ang nag-initiate na humikayat sa taong ito na sumunod sa Panginoon. Dahil ito ay mga Hudyo na kinakausap ng Panginoon
at pamilyar sila sa 10 utos na igalang ang iyong ama't ina. Sa tagpong ito ay ang paglilibing sa magulang ay kinukonsider na mataas na gawaing pangrelihiyon dahil familiar sila sa 10 utos. Honor thy father and mother. At yung paglilibing sa kanilang magulang ay mataas na gawaing pangrelihiyon. Bagaman hati ang komentaris dito sa tagpong ito na hindi pa daw patay ang tatay ng Hudyong ito at hinihintay niya na lamang mamatay upang makuha niya ang mana, gayunpaman, ito ay katulad din ng tagpo ng nangangaral ang ating Panginoon at hindi makapasok ang kanyang ina at kapatid. May nagsabing, narito ang iyong mga kapatid. Tignan natin sa Lucas chapter 8 verse 21 sa tagpong ito na sinabi na nangangaral ang Panginoon sa maraming tao at hindi makapasok ang kanyang kapatid at ang kanyang ina, subalit sinabi niya sa kanila, sa taong nagsabi na narito ang iyong mga kapatid, sinabi ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. Ito ay tinutukoy din ng ating Panginoon sa Mateo chapter 10 verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak o sa anak na lalaki, sa anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagre-require ng pinaprioridad mo, pinipili mo kung sino itong Diyos na ito. Kung inyong kilala si Christopher Love ay siya yung na-convert siya ay naging maalab sa gawaing pang-iglesia, pagmamahal sa church, sa people ng ng Panginoon, at sa pagsunod sa Panginoon. Sinabi po tungkol sa kanya, he, he do it better to displease his earthly father than to offend his new heavenly father. Mas gugustuhin niya pang ma-offend yung earthly father niya. Suwayin ang kanyang pangmundong ama kaysa sa kanyang makalangit na ama. Dahil sa tagpong ito, nung naging totoo sa kanya ang pagsunod sa Panginoon, nilalak siya ng kanyang tatay sa pinakataas ng kanilang bahay. At gumagawa ng paraan si Christopher Love upang makadalo sa simbahan. Siya'y gumagawa ng ginawang pinagtatali-tali niya yung kanyang kumot at bumaba siya. Ang punto ko lamang dito ay ang iyong pangmundong relasyon ay hindi maaaring tuminbang sa tunay na pagsunod sa Panginoon na humihingi ng iyong buong puso. Anong makikita natin sa panahon ngayon? Malinaw na sinasabi ng Panginoon na huwag kang makipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Ngunit mas nangingibabaw, mas tumitimbang ang iyong pangmundong relasyon kesa sa sinasabing malinaw sa salita ng Diyos. Hindi maaari na sundin mo ang iyong puso. Kaya nga dun sa awit na Listen to Your Heart, na madalas nating napapakinggan, alam natin na pagka pinakinggan mo ang iyong puso, the heart is deceitful above all things. Hindi ito maaari sa pagsunod sa Panginoon. Ito ang tinitibok ng aking puso. Kapag tumibok ang aking puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dahil ang nagsasabi ay ang Panginoon na ikaw ay sumunod sa Kanya. Ito ang nire-require dito. Mas ipaprioritize mo ang kingdom concern. Mas mangingibabaw sa iyo ang pagharian ka ng Panginoon, ang pangkahariang gawain. At makikita natin sa makikita natin dito, may pagtutuon. Sinabi dito sa verse
61, at sinabi ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa aking mga nasa bahay. Makikita natin dito, sa katulad ng nauna ay nagsabi siyang susunod siya sa kanyang Panginoon. Ngunit bago siya sumunod, ninanais niyang maayos muna ang mga nasa kanilang tahanan. Ito ay makikita natin sa tagpo ng 1 King, chapter 19, verse 19 to 21. Kaya sinabi dito sa bahagi ng 1 King, kaya't umalis siya roon at natagpuan niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo na may 12 pares ng baka sa unahan niya at siya'y kasabay ng 12. Dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang kanyang balabal. Kanyang iniwan ng mga baka patakbong sumunod kay Elias at sinabi, hayaan mo muna akong hagkan ko ang aking ama at ang aking ina, pagkatapos ay susunod ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka ulit sapagkat ano bang ginawa ko sa iyo? At siya'y bumalik mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang pares ng baka, kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng pamatok ng mga baka, ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod. Makikita natin dito na yung hudyong ito na nagsasabing susunod sa Panginoon, akala niya papayagan siya ng Panginoon. Na katulad ng nangyari kay Elias, ah, marahil itong taong ito ay mapapayagan naman ata ako kung kung magpapaalam muna siya sa mga nasa kanilang tahanan, ang mga bagay na kanyang gagawin. Andun naman yung sinseridad ng pagsunod. At hindi naman sa ayaw niyang sumunod, ngunit makikita nating hati ang kanyang atensyon sa pagsunod sa Panginoong Kristo. Half-hearted ang kanyang pagsunod. Hindi maaari na may hapon naman ng pagsamba, tsaka na lang ako mag-church. Meron pa naman natitirang oras, makakahabol pa naman ako sa preaching. Yung iyong pagsunod sa Panginoon, yung araw na itinakda ng Panginoon, gaano ka nagpe-prepare dito? Sa bahay nga namin, si Kali, pagka Saturday night pa lang, nagde-devotion kami, nag-hymns kami, sinasabi ko sa kanya, what is tomorrow? Daddy, tomorrow is Lord's Day. Alam ng anak ko yan, na hindi maaari na hindi tayo pumunta sa church Saturday evening pa lang. Andoon na ang kahandaan namin sa pagsamba sa Panginoon. Ang pinupunto ko lamang dito, ang tunay na pagsunod sa Panginoong Kristo ay may pagtutuon ng atensyon sa Kanya. Hindi maaari na gawin mo muna lahat ng mga alalahanin mo sa bahay at pagkatapos susunod ka sa Panginoon. Hindi maaari na nagiging hati ang iyong atensyon sa pagsunod sa Panginoon. Tulad ng ating Sunday School kanina, na inaawit natin yung trust and obey. What He says we will do, where He sends we will go, never fear, only trust and obey. Ngunit sa maraming bahagi na kumakanta nagsasabi na I have decided to follow Jesus. Maraming kumakanta ng mga salitang iyon. Napakayaman sa katotohanan ng salitang iyon. Ngunit yung mga kumakanta ng himno na yon ay talaga bang nakita natin na talagang they decided to follow Jesus? O baka wala dito sa pagtitipong ito? Or baka nahulog na sa pagkakasala? Yung himno na trust and obey na ating sinabi kanina, nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, sa kanyang utos na malinaw na ipinapahayag sa kanyang banal na kasulatan. Matatandaan natin na sinabi ng ating Panginoon, binanggit ko na rin kanina, I know my sheep, they hear my voice and they follow me. Yung mga kausap ako dito, marahil taon,
linggo na kayong nakakasama dito sa pagtitipong ito. Laging ipinaparating sa inyo ang paanyayang ikaw ay magsisi. Talikdan mo ang iyong makasariling pag-iisip, makasalanan mong pamumuhay na iyong ikapapahamak at sumampalataya ka sa Panginoong Kristo. Bakit hanggang ngayon ay patuloy mong pinag-aalinlangan na sumunod ka sa Panginoon? Baka ikaw yung mga tinutukoy dito na hindi mo kayang limutin ang pangmundong bagay. O baka nahahati ang iyong affection sa iyong family. Or baka ikaw yung taong ito na gusto mo munang maisaayos ang mga alalahanin mo sa iyong bahay. Patunay lamang iyan na isa ka sa mga taong ito kung patuloy mong pinag-aalinlangan ng pagsunod sa Panginoon. Nagiging mali ang iyong pagpaprioridad. Nagiging hati ang iyong pagpaprioridad. Nagiging hati ang iyong puso. Tulad ng ating Sunday School kanina, ang pinaka-requirement sa iyo ng Panginoon, even pinaka-smallest detail na sinabi ng Panginoon, ay dapat mong sundin. Yun lamang ang nakapagsasatisfy sa Panginoon. Anong magandang halimbawa dito? Si King Saul, nang sinabi sa kanya, patayin mo ang lahat. Ngunit nagtira ng pinakamainam na baka. Iyahain daw sa pagsamba, pag-aalay sa Panginoon. Makikita natin hindi siya sumunod sa salita ng Panginoon. Tulad ng aking binanggit nung nakaraan, sa pangangaral ko dito, yung haring si Herod na nagkakatha siya ng mga masamang panukala sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hindi niya na pala ma-execute ang mga bagay na iyon. Ano sinabi ng kawikaan sa kanya? Chapter 6 verse 14 to 15. Kumakatha ng masama sa kanyang likong puso, patuloy na naghahasik ng pagtatalo kaya't biglang darating sa kanya ang kapahamakan. Sa isang iglap ay madudurog siya at wala ng kagamutan. Hanggang kailan ka magpaplano sa iyong buhay? Baka iniisip mo, hindi pa sa akin yan. Mahaba pa ang panahon. Hanggang kailan mo ipagpapaliban ang pagsunod mo sa Panginoon? Sa mga kapatid ko dito kabilang sa Morong, ang pagsunod na inuutos sa atin ng ating Panginoong Kristo, ang patuloy bang umiiral sa atin, patuloy bang nagniningas ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa atin na mag-ibigan kayo upang malaman ng sanlibutan na kayong mga alagad ko. Sa mga hindi kabilang dito sa pagtitipong ito o taga-tanaw lang kayo, baka iisipin nyo na hindi namin aasahan sa inyo ang umibig kayo sa Panginoon. Dahil ito ang mga patunay na kayo hindi makalimot sa makamundong alalahanin dahil kayo ay entice sa inyong mga pangmundong relasyon or baka kayo ay entice sa mga alalahanin nyo, sa mga maiiwan nyo sa pagsunod sa Panginoon. Nawa, maging hamon sa inyo ang mensaheng ito. Darating ang araw o panahon sa iyong pagpapaliban. Darating ang araw na ikaw ay kukunin. Wala nang kagamutan para sa inyo. Kaya ang hamon sa inyo ay kailan kayo sasampalataya? Kailan kayo tutubod? Nawa ay maging paalala sa atin ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sa ating pagtatapos, sinabi dito na sapagkat sinabi niya sa panahon ka nais-nais at pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahon ng kanais-nais.
ngayon ng araw ng kaligtasan. Hindi natin karapatan ng mapakinggan ang pangaral, ang ebanghelyo. Ngunit ninais ng Diyos, inextend ng Diyos ang kanyang biyaya upang sa iyo at ako na makasalanan ay makita ang kahabagan ng Diyos na nagpapatawad sa isang makasalanang nagsisising diwa at nagnanais na sumunod sa Kanya. Maging araw ito sa inyo ng kaligtasan. Huwag kayong magpaliban. Tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, purihin ka Panginoon sa mensaheng ito na aming napakinggan. Tunay Panginoon na pagsunod sa inyo ay talagang nangangailangan ng ah, pagsukat sa maring kahihinatnan ng aming buhay. Ngunit sa inyo, Panginoon, na may-ari ng buhay na ito, ay talagang may kapanatagan na sinasabi niyo, O Diyos, na kayo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dalangin namin, Panginoon, na ang pagsunod namin, O Diyos, ay talagang um, totoo sa aming puso. Hindi kami nahahatian o nahahadlangan ng mga alalahanin sa pangmundong bagay, napipigilan sa aming mga relasyon, sa aming mga magulang, sa mga pamundong relasyon, o hindi kami nahahati, Panginoon, sa aming mga alalahanin, sa aming mga maiiwanan sa pagsunod sa inyo. Nawa, Panginoon, makita namin ng bahagi ng pagsunod sa inyo ay paglalawig ng kaharian ninyo dito sa lupa, at kami, Panginoon, kung saan nyo kami inilalagay, talagang ninanais mo din na maibahagi namin ito sa aming mga nakakasalamuha araw-araw. Nawa, Panginoon, wag nawa kaming magpaliban sa pagsunod sa inyo, sa pagtawag ng Ebanghelyo, kundi, Panginoon, talagang maging totoo ito sa amin. Nawa, O Diyos, kayo po ang maluwalhati sa lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng inyong anak na si Yesu Cristo. Amen. At bilang tugod po sa ating napakinggan na mensahe, tayo po tumayo. Awitin po natin, O Jesus, I have promised. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear about if thou art by my side. No wonder from the pathway, if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me, the one is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus draw down nearer and shield my soul from sin. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master.
Let us pray. Lord, give us the grace to follow you as our master and as our friend. Mahirap po, Panginoon, na magkaroon ng kaisipan na kami ay sumusunod lamang dahil sa aming kagustuhan at hindi ito nakasalalay sa aming pagkilala sa iyo. Karaniwan ganon ang kaisipan na namamahala at namamayani sa panahon ngayon na ang pagsunod sa iyo ay optional lamang. Dahil dito, Panginoon, ay nakikita na hindi talaga kilala kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang gusto lamang nila marahil sa iyo ay yung mga pakinabang bilang tagapagligtas lamang at hindi tagasunod at hindi Panginoon. Kaya narito ang struggle ng marami sa amin na kami we follow you because of convenience, and that is under our terms. This is not the way we understand. We should understand your scripture. Kaya nawa ang pangangaral na aming napakinggan ay magsilbing enlightenment sa aming kaisipan, Panginoon, na ang pagsunod sa iyo ay dapat perfect. It's a perfect submission. It's not optional. Kaya kami humihingi ng paggabay, humihingi ng wisdom, Panginoon, na ito ang mag-reflect sa aming buhay sa araw-araw na hindi nakasalalay sa aming kondisyon ang pagsunod, Panginoon. At still, maigi pa rin ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo. Hindi ito justification na kami ay maraming gagawin, maraming mas magandang bagay na gagawin kaysa sundin ang iyong mga salita. At doon namin nakita kung paano niyo tinanggalan ng pagiging hari si Saul. Dahil inuna niya na siya ay magkaroon ng mga handog na magaganda sa iyo sa halip na sumunod sa iyong mga utos. Hindi ganito dapat namin tinitingnan ang iyong mga utos, Panginoon. At kami ay maging buhay namin ang total obedience, ang perfect submission sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Maging sandata namin ito, maging kalakasan namin ito sa pagharap namin sa buhay na aming kakaharapin sa susunod na mga araw. At muli, i-preserve nyo kami hanggang sa araw muli ng pagsamba na itinakda po ninyo sa iyong mga salita, sa iyong mga tao, Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.